Ito ang abandoned church na matatagpuan dito sa Davao Oriental. Explore lang. Etong simbahan na to, ito ay malapit lang sa lansangan. Meron daw silang nakikita na puting babae naglalakad at minsan sasabay daw sa'yo. At maraming nagsasabi na ang lugar na to ay prone to accident. Natigil itong simbahan na to dahil sa hindi pagkakaunawaan ng mga manggagawa at may-ari ng lugar. Hindi na natapos ang simbahan na to at hindi ito nagamit ng mga tao. Kaya't napagdesisyon na nila na itigil itong simbahan na to. Pero walang makakapigil sa mga espiritu na nandito na posibleng itong simbahan na to ay ginagamit ng mga espiritu na hanggang ngayon patuloy pa rin nagdarasal na sila ay makalaya na sa kanilang kasalanan. Bago mo mapuntahan ang lugar na to, babiyahe ka pa ng ilang kilometro para lang makapunta dito. Mahirap itong mahanap kasi napapaligiran ito ng mga puno. Kaya nagtanong-tanong kami sa mga tao dito hanggang sa nakita namin ito. Naglibot-libot muna kami dito sa umaga para makita ang loob. Ito na yung simbahan na pupuntahan namin ngayon. Kanina mga kaalgang, may narinig kami parang nagwi-whisper na sumisit-sit. Ewan ko lang kung ano ba yun. Hindi lang isang beses ko to narinig. Palagi namin to naririnig na parang yung dalawang tenga namin ang nakarinig. Naimurag nagakulo. Oh, gagi na kayo, boy. Meron kaming naririnig sa loob na parang sumisit-sit. Manitsit, boy. Hindi namin may paliwanag kung ano yung naririnig namin. Pero hindi na lang namin pinansin yon at nagpatuloy na lang kami sa aming ginagawa. May mga sabi-sabi dito mga kaalgang na etong area na to, prone din ito sa mga aksidente. Kaya siguro hindi natin alam, meron silang nakikitang entity. So papasukin natin to, tama natin ang mga alga. Nagpaalam kami bago namin pasukin ito. Dito pa lang sa loob mga kaalgang, sobrang nakakatakot ang yung loob compare sa mga ibang napuntahan namin na abandon. Unang pagpasok ko pa lang, ramdam ko na agad ang bigat sa aking sobrang mga katawan. Bigat ng pakiramdam ko dito. At maraming nagsasabi na meron talaga nagpaparamdam dito sa loob. Hindi namin alam kung ano ang dahilan ng mga aksidente dito. Ngayon mga kaalgang, babalik tayo. Naglibot-libot lang kami dito sa umaga pero meron na agad nagparandam sa amin. At tignan natin kung anong mangyayari dito. Narinig mo yun? Oo bro. Labas muna tayo men. Pagpatak ng alas 3, pinuntahan na namin ang simbahan. Papasukin na natin itong simbahan na to. Pray muna tayo. At di pa kami nakapasok, meron nang nagpaparandam sa amin. Pray tayo. Nagdasal kami bago namin pasukin ang simbahan sa loob. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng pagdarasal sa Panginoon, dito ay mag-explore lang. meron tong humawak sa kanyang kanang balikat. Walang manggampala sa amin o ano man. Natakot siya dahil sa sobrang lakas ng paghawak sa kanya dito. Naisipan ni Juven na hindi na lang ituloy ang video na to kasi meron siyang narinig. Taysa, nangurog ko. While nag-aampo ko ba? Diba akong diraan. Tunggan ako na diraan. Murag na yung nagasabay. Kuwait yung kubo. Nagdadalawang isip na akong ituloy ang video na to kasi natakot din ako sa posibleng mangyari sa amin. At wala lang ilang minuto, may humawak na naman sa kasama ko. Ninianak sa ulo. Pagpasok pa lang namin, merong nakuha ang camera ko na umiiyak. At merong nagip ang camera ko na bigla na lang nawala. Parang may ulong dumaan sa likod namin. At nung pabalik na ang camera sa likod, wala na itong nakita sa likod. In-adjust ko lahat ng exposure para makita nyo ang lahat dito. Nasa harap ang mga kasama ko, nandito so tayo imposible sa loob talaga na sila yun. mismo ng simbahan. Sinubukan namin kausapin ang mga entity dito kung meron bang sasagot. Kung meron mang entity na gusto mag-usap sa amin, magparandam kayo. At sinubukan ni Juven na mag-isang pumunta doon para malaman namin kung merong magpaparandam. Ngunit walang nagparandam sa amin. At ilang oras ang nakalipas, ito ang nangyari. Nagulat kami kasi meron kami narinig sa bintana. Ako nadunggan, man. Dire. Tara.
Agad namin pinuntahan ito, ngunit wala kaming nakita. Yung nafe-feel namin dito, talagang totoong-totoo talaga yung nafe-feel namin dito mga kaagam. Sinira na namin ang simbahan kasi natatakot kami sa mga posibleng mangyari. Ngunit merong nakita ang kasama ko na ikinatatakutan niya. At nakuha talaga sa camera ko na merong tumatawa. Hindi nagpatawa ba yun? Isa lang ang masasabi ko sa video na to. Huwag nating hayaan na manalo ang takot natin sa kanila. Sumalig ka sa Diyos kasi siya lang ang tutulong sa'yo kahit saan man tayo magpunta.